Good morning, class. For today, I am your teacher. My name is Karen B. Hermono. So, before we begin our lesson, let's all stand and bow our heads for our prayer. Anna, please lead us in prayer. Okay, thank you, Anna. Before we start, please clean your areas. Let's make sure our classroom is neat. So, again, good morning, class. How are you today? Oh, that's good to hear that. I'm doing great too. Let's have a productive day. So, let me check your attendance. Raise your hand and say present when I call your name. Okay, class. Last time, we learned how to compare similar fractions. Can anyone remind us how to compare 2/4 and 3/4? Yes. We look at the numerators because the denominators are the same. Good. What symbol would we use for 2/4 and 3/4? Excellent. Less done. Let's move on today's lesson. Meron akong inihanda dito mga iba't ibang larawan ng pagkain. So, familiar ba kayo dito? At nakain niyo na ba ito? Yan. So, dumako naman po tayo sa aking inihandang video. Panoorin niyong mabuti dahil may inihanda po akong mga katanungan na kailangan niyong sagutan. Kumusta mga bata? Welcome sa Storytime with Teacher J-Ron. Isang panibagong kwento na naman ang malalaman ninyo ngayong araw na ito. Ang libro na aking babasahin ngayon ay pinamagat ng Ating Kapatid. Kwento ni Raisa Rivera Falpi at inuhit naman ni Fran Alvarez mula sa Adarna House Publishing. Sabay kami ni Kuyang umuwi galing eskwela. Laging may masarap na merienda naghihintay sa amin. Sa araw na ito, bibingkang bagong bili ni nanay ang merienda. Ang sarap! Pagkalik sa aming dalawa, pinaupo kami ni nanay sa kusina. Ikaw na ang bahala maghati ng pagkain, sabi niya kay kuya. At tandaan mo, hating kapatid. Nakahati na sa 4 ang bibingka. Pero 3 piraso ang kinuha ni kuya at ang natitilay sa akin na. Mas malaki ako, kaya mas gutom ako. Kailangan, mas marami sa akin. Mas malaki nga siya sa akin, kaya hindi na ako malma. Minsan, nagprito si nanay ng saging. Tinulungan ko siyang hatiin sa gitna ang 4 na saging na saba bago lutuin. May 8 piraso. Pupalabas si nanay sa kusina, kumuha agad si kuya ng 6. Oh, hating kapatid, ang sabi pa niya sa akin. Ganoon din, nung nag-uwi si tatay ng paborito namin buko pie, nung gumawa si nanay ng cake, at nung ang merienda namin ay sandasin ng maliliit na puto. Kung may magbibigay sa amin ng isang bundok ng candy, siguro, 2 lang makuha ko. Ay, buti pa ang kaklase kong si Tina. Wala siyang kapatid, wala siyang kahati sa kahit ano. Kung gugustuhin niya, pwede siyang kumain ng buong bibingka o buko pie o cake. Pero, noong isang araw, walang pagkain si Dina. Nakalimutan niya ang baon niya. Gusto mo ng kalahati ng sandwich ko? Tanong ko sa kanya. Maingat kong hinati ang sandwich ko at ibinigay ko sa kanya ang kalahati. Ang ingat mo namang maghati. Mukhang hating kapatid, sabi ni Dina. Oh, hindi pareho lang ang laki, sagot ko. Hindi yata alam ni Dina ang ibig sabihin ng hating kapatid. Ay, wala nga pala siyang kapatid. Inimbitahan ako ni Dina na minsan magpunta sa bahay nila. Wala akong kalaro sa amin, sabi niya. Masaya kami naglaro ng piko sa kanila. Pagdating ng tatay niya, may dala siyang mamon para kay Dina. Ay, sorry. Hindi ko alam na may bisita ka, anak. Sige, akin na lang kayo sa pasalubong ko, sabi ko. Sabi ng tatay niya. Ikaw na maghati, hating kapatid, sabi ni Dina. Mukhang alam na niya kung ano ang ibig sabihin. Pero paano kaya ang hating kapatid sa aming dalawa? Pareho lang ang edad namin. Pareho din ang tangkad. Medyo mataba lang siya ng konti. Ayokong gawing hating kapatid. Magkaibigan tayo eh. Ganito na lang, gawin na lang natin hating kaibigan. Ha? Hating kaibigan? Ano yun? Ganito na lang, hatiin mo yung mamon. Tapos, pipiliin ko ang pirasong kukunin ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahati ang mamon sa dalawa. Tinignan ni Dina ang 2 piraso. Mukhang pareho lang ang laki. Pareho lang pala ang hating kapatid at hating kaibigan eh. Dumating naman ang nanay ni Dina. Nagmimerienda na ba kayo? Tanong nito habang inilalabas ang pasalubong naman niya. Sapin-sapin!
kailangan ko na umuwi pero binigyan niya ako ng isang maliit na bilao ng sapin-sapin. Wala pa si tatay pagdating ko sa bahay. Nagluluto naman si nanay. Mukhang gutom na si kuya dahil nakabantay na siya sa mesa. Inilagay ko sa gitna ang bigay sa aking sapin-sapin. Hati tayo, sabi ko. Kumuha ako ng kutsilyo at hinati ko sa dalawa, tapos hinati ko ulit sa gitna. O ito kuya, para sa'yo to. Sabi ng kaibigan ko si Tina, ganito daw ang ating kapatid. Alam niyo, bumilog ang mga mata ni kuya at pagkatapos ay parang namula ang kanyang muka. Tama ang sabi ng kaibigan mo. Ganyan nga ang ating kapatid. Tinig niya. Tumili pa nga yung boses niya eh. Pakiramdam ko, ako ang mas malaki at nakakatanda. Pero ngayon, siguro dapat hating pamilya tayo. Ito, itatabi ko naman ito isang piraso para kay nanay. Sabi naman ni kuya, ito naman isang piraso para naman to kay tatay ha. Tuwang-tuwa ko dahil natikman naming lahat ang uwi kong sapin-sapin. Napasaya ko ang buong pamilya. At ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng ating kapatid. At dito nagtatapos. Tapos niyo lang napanood ang aking video na ipinisinta. Ngayon, ito na ang 6 na katanungan na aking inihanda. Number 1, what was the video all about? Tama, about sharing food or hating kapatid. Number 2, who are the characters in the story? Tama, sina Dina, brother, mother, father. Number 3, did brother do the right thing in dividing the food? Why not? No, because it's not in equal size. Number 4, will you also give food to your classmate who doesn't have snack? Very good, yes. Number 5, what do you think the meaning of hating kapatid? Very good, sharing in equal size. So, number 6, how did she divide the sapin-sapin into several pieces? Correct, 4-5. So, nakinig nga kayo ng mabuti. Okay class, listen carefully because I will explain the definition and parts of unit fraction and also the proper reading of fraction. So, what is unit fraction? A unit fraction is a fraction in which the numerator or the top number is always 1. And the denominator or the bottom number is a positive whole number than greater 1. For example, 1/2, 1/3, and 1/4 are all unit fractions. Unit fractions represent equal parts of a whole and are often used to divide objects or quantities into equal shares. Use cardinal numbers or like 1, 2, 3, 4 to read the figure on the top of the fraction. And the ordinal numbers are like 3rd, 4th, 5th to read the figure on the bottom of the fraction. So here's the parts of fractions: numerator, fraction bar, and the denominator. Okay class, I will group you into 3 groups. For the group 1, write the correct unit fractions of the following illustration or picture. For the group 2, draw a line to match the fraction to the words. Read it carefully. For the group 3, color the part according to the given unit fraction. Class, are you done? You can now present your activity in front. Again, what is unit fraction? Yes, very good. A fraction whose numerator is 1 and whose denominator is a whole number. Any fraction can be written as the sum of unit fraction. Very good. So, what are the parts of fractions? Very good. Example, 1/5. The 1 is the numerator and the 5th is the denominator. So, what are those examples of unit fractions? Very good. Examples of unit fraction is 1/2, 1/3, and 1/4. Circle the correct unit fraction for the shaded section of each model. Read and match the fraction word to the column B. Assignment. Write the unit fraction of each shaded part, then compares the unit fraction using less than, greater than, or equal.